you. Cheers! One shot? One shot? Nasarapan ako sa luto ko or sadyang gutom lang ako. Hindi masarap. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. And this is another a day in my life. I'm actually having second thoughts of making a content today because I had my laser treatment yesterday and I don't look beautiful. Hindi nga, seryoso. I don't feel confident with my looks today. Kaya, nagtatalo yung isip ko. Magiging productive ba ako today? Or, mako-conscious ako sa itsura ko kaya hindi ko magagawa yung mga dapat kong gawin. Pero syempre, dahil si Pinay Mom ay laging pinipili ang pagiging productive, yun, nagfi-film ako ngayon. Kaya magkasama tayo ngayon to netizens. Dahil a day in my life, hindi mawawala ang pagluluto ng special dinner for Alex, Ina, and Ijun. Kaya naman, I decided na magluto ng... Ano ba? Wait. Bigla ko nakalimutan yung iluluto ko. Yun, naalala ko na. Magluluto ako ng cheesy tuna dynamite. Oh, diba? Kasi meron akong napanood na recipe and mukhang masarap. Instead na pork yung ilalagay, tuna para maiba. Tapos nag-request si Alex ng kimchi stew na favorite niya. So, yun yung dinner namin. I-check nyo kung magugustuhan ba ng Korean family ko ang tuna dynamite. Tapos magbe-bake din ako ng banana cake. Request din yun ni Alex. Babaunin niya sa kanyang condotel. A day in my life, part na doon yung household chores and kung ano-ano pang kabisihan sa buhay ko. Kaya to netizens, samahan niyo ako ngayong araw na to. Diyan lang kayo. Let's go! Sobrang bilis ng panahon. September na and autumn na dito sa South Korea. Kaya naman, kailangan kong ayusin ang mga damit ng aking asawa. Dito. Arrange ko lang kasi magulo na. Actually, konti lang ang damit ni Alex kasi hindi siya mahilig sa damit. And mapapansin nyo, paulit-ulit lang yung mga sinusuot niya sa mga vlogs. Tanggap ko na yon sa part ng asawa ko. And tanggap na din niya na mahilig ako sa damit. Okay lang daw sa kanya na magkaiba kami. Nung una, hindi okay sa akin na paulit-ulit yung damit niya. Pero, eventually, naintindihan ko na din. As long as malinis and mabango naman ang asawa ko and ang mga damit niya, carry na. Kailangan ko lang i-separate yung mga maliliit na para mapack ko sa balikbayan box. Kailangan kong i-transfer ang tissue sa bathrooms. Actually, alam nyo, nakuha lang to ni Alex for free every month kasi nagpo-provide ang company. Pati yung mga toiletries, free din. So, I don't buy raw tissue para sa bathrooms namin. Siyempre, sa kabila naman tayo. Share ko lang sa inyo, alam nyo, very useful ang toothbrush sterilizer. I got this idea from my Korean friend. Baka lang gusto nyo. Pati yung razor yan. Pinakita ko na to sa vlog ko eh. May lagayan na din ng toothpaste. Okay, done! This time, kailangan kong tupiin yung mga nilabhan ko na basahan. Kaninang umaga, naglinis na ako ng bahay. Tapos, after kong mag-brunch, nagpahinga ako. Nag-isip akong maigi kung mag-vlog talaga ako. In fairness naman, nanalo kayo to netizens. Kasi baka ma-miss nyo ako eh. Sabi na konsensya ko, naku, kapag hindi ka gumawa ng content, mamimiss ka ng to netizens.
Malulungkot sila, wala silang mapapanood. Tama ba ako? Tama ako, ano? Appear. Kanina, nilinis ko yung dryer and washing machine. Ibabalik ko na yung mga tinanggal kong parts. Pati pala yung vacuum cleaner, nilinis ko din. Tinanggal ko yung mga alikabok. Pinapatayo ko pa. Yung sa washing machine muna yung ikabit natin. Hindi kaya ng kamay ko eh. Siyempre, yung filter ng dryer. Thank you Lord, nakaupo din ako. I-share ko lang sa inyo itong ginagamit kong lemon oil pang polish ng wood furniture dito sa bahay. Baka lang gusto nyong gamitin din para ma-maintain yung ganda ng tables and chairs nyo. Tapusin ko lang mag-polish ng tables and chairs and then rest ako saglit. Magbe-bake na ako. Samahan nyo na ako to netizens, ha? Siya lang kayo. So, naka-gloves ako and syempre, meron akong basahan, pamunas. Kapag ginagamitan ng pang-polish, parang nagiging bago. Sasagain mo lang talaga magpunas-punas. Okay na din to kasi parang nagda-dusting na tayo. Tatanggal ng alikabok habang pinupunasan yung mga furniture. Kaya, paano nyo inaalagaan yung furniture nyo? Madalas nyo din bang i-polish, lalo na yung mga wood? Pag pinalish, kasi hindi na masyadong halata yung mga scratches. Tired. Ito na yung last. Tuwing kailan ako nagpa-polish, bago matapos yung isang season. Parang ngayon ko lang to napakita sa inyo, no? Tama, ngayon nga lang. Pero ginagawa ko to regularly. Kasi maalaga ako sa gamit. Tsaka ayoko ng palit ng palit. Lalo na kapag mahal. Kailangan talagang alagaan. Parang sa tao, di ba? Pag mahal mo, wala kang gagawin kundi alagaan, protektahan. May hugot eh, no? Dahan ang tables and chairs sa dining. Sa susunod na week ko na isusunod yung sa living room. Kailangan may division tayo ng trabaho. Hindi naman natin kayang gawin lahat sa isang upuan lang, di ba? So, ganun yung ginagawa ko. Dinidivide ko lang and pinaplan ko lang talaga kung ano yung mga gagawin ko sa araw. Kailangan natin ng separate towel na basa para punasan yung tables and chairs. Pinanindigan ko talaga yung pagiging may bahay to. Mukha na talaga akong bruha, ramdam ko. And tingin ko din. Ganyan talaga kapag masipag na. Sige, oo na lang kayo. Thank you, Lord. Natapos ko yung aking gawain. Mag-rest muna ako. Saka ako magbe-bake. Okay, thank you. Dala kayo. Magbe-bake na ako ng banana bread. Banana bread pala yun, hindi pala cake. May nakita akong moist banana bread recipe sa Google. Yun yung gagayahin ko. Siyempre, kailangan ko na mag-apron. Kasi feeling ko, magiging madugo ang pagbe-bake ko. Charot lang. Anyway, prepare ko lang yung ingredients, ha? Okay. O, diba? Parang expert talaga ako. Unsalted tong butter na to. Parang pag nagbe-bake, unsalted yung ginagamit, no? Tapos, yung sugar na.
Actually, ilang beses na akong nag-bake ng banana bread. Pero this time kasi, ibang recipe yung gamit ko. Siyempre, mali ako, diba? Kumapi. Oh my gulay. Ano bang nangyayari sa akin? Nakapag-bake na ako eh. Wait lang. Sa pag-bake daw ng banana bread, maganda daw na overripe yung bananas na gagamitin. Lagay ko na lahat ng bananas. Mukhang okay naman so far. Sa separate bowl, kailangan natin... Siyempre, ang gulo talaga ng kitchen, no? Ganyan talaga kapag magagaling na. Say hi, baby! Hi! Okay, baking soda. And then, salt. Okay, done. Parang ang gulo, no? Grabe. Pagkatapos maglinis ng bahay, nagkalat ulit, no? Okay. Wala akong walnuts, so ang ilalagay ko ay raisins and chocolates. Okay, and then, vanilla extract. Ay. Tingnan niyo yung vanilla extract. Kaya pala walang lumalabas. Nakakaloko. Ang tagal ko kasing hindi nag-bake. Mix lang natin. Tapos, yung desired amount lang yung ilalagay kong raisins. And then, konti lang nito. Baka ayaw ni Alex. Mukhang masarap. Preheat natin ang oven. Transfer ko na sa pan. Kailangan daw i-grease ang pan. Pwede naman oil or butter. Grease lang natin. This one. Kailangan talaga makita ako sa camera. We're going to bake this banana bread for 60 minutes or 1 hour. Sabi dun sa recipe. While baking, gagawin ko na yung cheesy tuna dynamite lumpia. Yun. So first, kailangan ko munang salain ang tuna para matanggal yung oil. First time ko maglulumpia ng tuna eh. Usually kasi pork yung ginagamit ko. Okay, set aside ko to. Dapat thinly slice. Thinly slice, pero parang malalaki. Okay na to, carry na. Ang carrots ay gagamitan ko ng grater. Oh, nice. Lagay na natin ang tuna, ang onions, then ang carrots. Next is yung kinchay. Buti may nahanap ako na to sa mart. Ang strong ng amoy ng kinchay, no? Okay. Yung egg. Huwag natin kalimutan ang garlic, salt, and ground pepper. Okay, mix na natin. Uy, bango. Katawa. Yung iba naglalagay pa ng flour yata dito or cornstarch. Ako hindi ko nalalagyan. Parang kulang yung egg, no? Isa pang egg. Yung sili, hindi ko na kailangang ibabad sa water kasi hindi naman maanghang. Mamaya ko na to i-wrap. Hinanda ko lang talaga.
Wala akong Eden cheese, pero yung available na cheese na lang sa bahay. Bango. Okay. Tapos i-rest ko lang. Share ko lang sa inyo kung paano ko in-store yung half ng carrots yan. Nilagyan ko lang to ng water and syempre ganitong container. Parang elongated na container. Tapos, etong kinchay, kailangan ko din to i-preserve. Sayang naman kasi. So, meron akong container. Slice ko na to. Naugasan ko na to actually. Walang tanim na ganito sila, Omoni. Sabihin ko nga kay Abuji magtanim. Pero kasi hindi to madalas nilalagay sa mga lutuing Korean eh. Ang tagal ko nang di nakakapagluto ng pansit. Magluto nga ako. Di ba nilalagay din to sa pansit? Saan pa ba to nilalagay? Lumpia lang at saka pansit ang alam ko eh. Filipino food ah. Okay, done. Parang dami ko nagawa ngayong araw na to. Nakakatuwa. Nakakalimutan ko nang maging conscious sa mukha ko. Nag-enjoy ako sa mga ginagawa ko ngayon. Okay. Tapos na yung banana bread. Poke ko lang ng fork. Okay, nice! Oh, you're home early! You say hi first. The banana bread is perfect. Siyempre, pinagpapawisan ako, diba? Kain tayo ice cream. World cone. Ice cream break, kain tayo. Magluluto na lang ako mamaya. Mabuti, maaga si Alex. Sabay-sabay kami makakapag-dinner. I'm so happy. Diyan lang kayo, ha? You say hi. You say hi na. Hello. Okay. Ijun wants to try my banana bread. Hindi masarap? Mommy baked it for you. Try na, try na. Masarap. Masarap, hindi masarap. Hindi masarap. It's dinner time. Kailangan ko na magluto ng kimchi stew and ng cheesy tuna dynamite. Tama, yun. Yun yung pangalan. Kinakain ni Izun yung banana bread. Hindi masarap. Hahaluan ko ng pork ang kimchi stew. Wala akong tofu. Kaya anong ulam nyo? Naku, sobrang saya ko na kinain ni Izun yung banana bread. Kasi dati ayaw niya eh. Sobrang simple lang ng recipe ko ng kimchi stew. Kasi, yung kimchi itself, masarap na. Ito yon. Galing to sa farm. Kami yung gumawa nito. Sa autumn, gagawa ulit kami ng kimchi. Every year, merong tinatawag na kimjang. Yun yung kimchi making season. Before mag-winter. Wala akong sesame oil, kaya soybean oil yung gamit ko. Si Alex kasi hindi mahilig sa pork ang halo ng kimchi stew. Mas gusto niya yung tuna. Eh, since meron akong cheesy tuna dynamite, pork ngayon yung gamit ko for kimchi stew. Masaya ako kasi marami akong nagawa ngayong araw na to and maaga si Alex. Makakasabay ko siya mag-dinner. Pwede na tayo mag-add ng kimchi. Since kailangan pakuluin ng matagal ang kimchi stew, kailangan maraming tubig. And takpan natin. Hayaan lang natin kumulo ng kumulo ang kimchi stew. This time, magra-wrap na ako ng cheesy tuna dynamite. Kailangan nating i-slice. Ito yung wrapper. Ang cheese na ilalagay ko ay cheddar cheese. Okay. Siyempre, tayo ay magbabalot. May natutunan ako eh. Way ng pagbalot.
Ay, nice! Ay, ang ganda ng pagkakabalot. Oh, nice, no? Alam nyo, parang ang gulo-gulo ng vlog ko, pero nag-e-enjoy ako. Nag-e-enjoy ako sa kaguluhan. Oh. Kamayin ko na nga, ang hirap. Parang masyadong malaki yung spoon ko kasi. Lahat na lang ng pwedeng sinisi, no? May mali ako dito sa recipe ko. Dapat pala drain na drain yung tuna. Nag-request si Alex ng walang cheese. So, mix to. Magbabalot din ako ng wala sa sili. Baka kasi ayaw ni Ijun yung may sili. Pero lagyan ko ng cheese. Sa mga nasa Korea and naghahanap kayo ng spring roll pastry, nabili ko lang to sa Kupang. Tapos may mga nabibili din sa Philippine store. Pinabili ko si Alex ng sesame oil para masarap yung kimchi stew. Magpa-fry na ako ng cheesy tuna dynamite. Ay, nakakatuwa. Parang ang galing-galing ko na talaga magluto. Parang mabilis lang to maluto eh. Ay, sobrang nice. Nakakatuwa naman to. Nice. Pakita ko sa inyo. Oh, diba? Okay, this one is for Ijun. Isa-separate ko na. Okay, this is our dinner. Si Ina nasa Taekwondo Academy pa. So, kaming tatlo na lang muna yung kakain. Cheers. Cheers! One shot? One shot? Ano? Tapos. 모르는 거야. Nasarapan ako sa luto ko or sadyang gutom lang ako. Try nyo din. Pag nagluto kayo ng cheesy tuna dynamite, magluto kayo ng kimchi stew. Masarap. How's the cheesy tuna dynamite? Ang haba kasi ng pangalan. It's special dinner. You know why? 당신이 만들었어. Yes. 나한테는 스페셜티 뭐야? 뭔지 알아? Yes, why? 김치찌개가 있으니까. Oh, I knew it. This is your favorite. That's why I cook your favorites too. Mag-outro na kami. Mamaya-maya si Ina pauwi na rin. Isisingit ko na lang si Ina. Make your every meal special by cooking with love. That's it. This is my video for today. I hope that you enjoyed watching. And if you're new to my channel, please consider subscribing, like, and share. 나의 마음이. Okay, kapag umuwi ng maaga ang asawa nyo and makakasabay nyo sa hapagkainan, magsabi kayo ng thank you. Ma-appreciate nila yun. Bye everyone! Bye! Bye-bye. Oh, you haven't tried my banana bread. 먹었다. 여기서 뭐 있으니까. Ah, really? It's okay? Masarap naman. 맛있어. Masarap naman. Finish your food, Android. You say bye na to netizens.